ganun? So, madaya ako. Yun yung gusto mong palabasin. Ba't hindi si Aklas ang iyong tanungin? Ba't ayaw akong harapin? Kahit ganun itsura nun, matalino yun, boy. Flip top, game na? Phoebus! Sixth threat, oh. Nagtatampo. 2 laban lang daw. Finals na ako. Eh bakit? 2 laban lang din naman, finals ka na. Huling laban mo na to. Tsaka, umaabot ako ng semis. Shea ako eh. Bakit? Ha? Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Nag-backout si Aklas eh. Bakit? Kasalanan ko ba yon? Pare, ba't ganun? So, madaya ako. Yun yung gusto mong palabasin. Ba't hindi si Aklas ang iyong tanungin? Ba't ayaw akong harapin? Kahit ganun itsura nun, matalino yun, boy. Kahit ganun itsura nun, boy, matalino yun. Alam niyang di niya ako kaya banggain. At kung ikaw may utak ka din, kahit katiteng, dapat nag-back out ka na rin! Ang tagal na nung huli kong battle. 2018 pa nung ako'y huli. Di pa ako galit. Kasi di ba sabi ko, ang magti-trigger, ang pagtutok lang sa akin ng Glock ang magti-trigger ng aking pagbabalik. Pero pwede na tong tirador. Magiging 9 din naman yung 6 pagtapos ko ibitin pati warik! Davao! Game! Sixth threat! Di ba sabi ko magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin nyo? Eh ba't sa dami ng pwedeng representative, ang napili nyo, ito. Panakot na naman. Di ba kayo nagsasawa sa ganyan? Hoy, tingin mo magandang pang-represent ng Davao yung pangalan mo na yan? Wait, gusto mo ba silang i-represent? Ba't parang ayaw mo naman? Kasi kung gusto mong i-represent ang Davao, dapat ang pangalan mo, Durian. Durian! 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 Hoy! Durian! Musta ka naman? O teka, ba't parang di mo nagustuhan? Gusto mo i-keep yung 6? O sige, pagbigyan. Palakpakan naman dyan para kay 6. Ang ika-6 na Durian! Napanood ko yung battle nyo ni Akata. Bisaya ka pala? Oh, relax. Gusto ko lang sabihin hindi mahalaga. Kung Bisaya o hindi, pare-pareho lang tayong Pilipino, di ba? Yeah. Pero ano tong nalaman ko? Alam nyo bang Crips daw si Tanga? Member siya ng geng-geng. Sa FB, pinagyayabang niya pa. Yung mga caption sa pics, wag daw kalimutan kung saan nagsimula. Sige nga, kung Crips ka talaga, sino nagtatag ng Crips? Wala. Si Stanley Tookie Williams at si Raymond Washington noong 1971 o tinatag to ni Raymond Washington mag-isa noong 1969 pa kasi sa Black Panther siya ay na-inspira. Alin sa dalawa? Wait. Kung Crips ka talaga, hindi ka pala laking Davao. Sa LA ka lumaki at natira. Sa LA ka lumaki at natira. Yawa. Alam nyo ba, ang Crips ay naging kilala sa mga pagnanakaw, droga, karumal-dumal na krimen at iba pa. So, ibig sabihin yung mga ganyan ginawa mo pala. Eh di tangina ka. Di mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa! Pero kung hindi naman, di umayos ka. Baka sampal-sampaling kita. Tigil-tigilan mo kakagaya sa kultura ng Amerika. Tanga, hindi ka Crips porket asul yung tela ng panyong nabili mo sa bangketa na tig-60 ang isa! Crips, ulul sukarap boy! Halos lagi may blue na bandana.
kahit saan siya pumunta. Kada birthday ang wini-wish, maging blue yung utot niya. Nagto-throw pa daw yan ng C-sign sa street with matching creep walk moves pa. Hoy, isa kang Bisaya na taga Davao, putang ina mo, magbudots ka! Di daw ito rap, di daw ito rap. Tawag nila dito ito rap. Ay. Rap! Ayaw mo? Bakit? Nahihiya ka? Yawa, parang budots lang, ayaw pang makisama. Kultura ng iba, ginagaya. Pero sa sarili, di mo maaya. E di putang ina, kung ganyan lang din, wag mo tawagin sarili mong Bisaya! Ano? Bisaya ka lang pag convenient? Pero pag hindi, kinakahiya mo ng todo? Kaya pala yung mga kanta niyan, either Tagalog at English lang. Tunog West pa yung tono. Wala ka palang pinagkaiba sa kandidato pagkampanya. Doon lang nagiging proud sa Bisaya niya na lolo. Ginagamit lang yung mga Bisaya kasi kailangan ng boto. At gumagamit po to ng N-word. Mapachat o sa kanta. Feeling ego kala mo pinagdaanan nila ay danas niya. Hoy! Hindi porket may mali at pangit na stereotype ang Bisaya sa atin bilang alipin, may N-word pas ka. Ito ba nagre-represent sa inyo? Gaya-gaya sa ibang lahi? Ayaw tangkilikin yung lokal at realidad niya? Paano nyo to aasahang tumulong baguhin imahe ng Bisaya sa ating bansa kung siya mismo'y alipin ng kolonyal na mentalidad niya? Buti sa recent interview mo, nagbisaya ka. Oo, chinek ko, baka may pasabog. Pero dahil Bisaya, buong video, wala akong naintindihan. I'm like, hotdog. Pero buti, ilang araw bago yung battle, may captions na. Yung update ay umabot. Na-detect siguro ng YouTube na dong gago ka, kaya tinranslate sa Tagalog. Speaking of the devil, Itachi, ano na? Balita sa Donggago. May bago bang info? Ay, sorry. Baka kayo yung na-OP, ba't Itachi tawag ko dito? Tinanong kasi siya ni Smaglas dati, bakit siya sumali sa army ng mga tito? Alam niyo, sagot niya, sumali ako ng Donggago para mag-spy. Parang si Itachi. Tangina mo, weirdo! Siyempre si Ilong hindi na gets. Pero para matapos lang, umuo na. Kaya nalaman ko to Tinanong niya ako, sino si Itachi? Bla bla bla. Sabi ko, seryoso ba? Lulong ka na ata sa bisyo. Pinagsasasabi mong bobo ka. Ano ba sinisindihan mo ha? Hidden leaf ng kono ha? Pota astig. Kaya pala ang lapad ng ilong kasi sobra sa weed. Itachi ang puta. Huy, pogi yun. Huwag ka namang feeling, leche ka. Yung self-confidence mo, lagay mo naman na ceiling. Kisame, pwede pa. Itachi, gulat ka, alam ko. So, paano ka tumakbo? Paganto? Kinginan to, feeling pogi, nag-iilusyon. Ano nangyari? Humarap ka ba sa salamin, tas nagsukuyomi ka doon? Nagdonggago para mag-spy? Puta, para saan? Bukod sa waksilat na bubuhay sa nakaraan, nang didisbigla pag naaangatan, ano pang di namin alam? Wait, matanong ko lang, alam ba nilang sa PM lagi mo silang pinagtatawanan? Pexman, cross my heart, mamatay man si Phoebus. Natatangahan sa inyo itong sarili nyong kagrupo. Real talk to, alam mo yan. Meron akong resibo. Oops! Pero atin lang, di ko ipapublic kasi meron akong prinsipyo. At huwag ka mag-alala, hindi ko to i-upload unless mag-deny ka dito. Pero eto teaser, para sa inyong kaalaman, yung mga kanta nyo daw, 10 segundo nyo lang pinapakinggan. Kaya nga may kantang Pilipinong Waki. Pagwak, hindi siya fan. Oh, ba't sumali ka dyan? Saka ba't sumali ka ng matira mayaman? Dapat pag donggago, walang karapatan. Kasi pag nadadamay ang mga gago, magdedemanda naman. Pero ikaw si Itachi, kamo,
Sakto! Walang sisihan pag inubos ko buong clan mo, ikaw may kagagawan! Sa tanong natin simulan, Davao, alam nyo ba kung anong nagra-rhyme sa mga kanta tinagalog parang parody? Putang ina mo! Anthony! Hindi ako si Saki, mga ulol. Hindi ako si Saki, mga ulol. Magkaiba kami noon. Hoy, Saki, ba't ka kasi nag-a-accuse? Pwede namang magtanong. Like, ika-anim na durian. Napadpad ako sa pop.inquirer.net/54327 at may nabasa ako dun. Allegedly, plagiarized daw yung humanap ka ng pangit. Ang original daw nun ay Find an Ugly Woman by Cash Money Marvelous. Totoo ba yun? Shh, shh, guys. Tahimik. Napipredict ko na yung sasabihin nito. Hindi dahilan ng bata rap para kalimutan salitang respeto. Tama, may limit pa din. Para di umabot sa away o hukuman. Ika nga ni Manny Pac, di dahilan ng boxing para makipagsuntukan. Irespeto kasi sila pinakanauna sa eksena? Bakit? Ano ba ibig sabihin ng AE? Adan at Eva? Pero ba't nga ba may gera? Ano nga bang problema? Gusto nyong irespeto mga nauna pero ayaw nyong mauna rumespeto mga punyeta! Anyari, ba't naging donggago, whack lyrics, toxic mindset, apologist ka na? Sabi mo sa amin, paglalaban mo, lyricismo Puro talk shit lang pala. Hindi naman siya batang Quiapo, pero naaalala ko si Coco Martin, taina kasi ang pinagtatanggol na nitong probinsyano, CA ina. Coco kasi yung S, T. Anyway, kinakaalis din sa kampo ng kadiliman, Idachi. Pagputi na yung uwak mo at may uban ka na, baka naman nahawa ka na sa pagiging kupal nila, kakasyaringgan mo, nabulag ka na. Inaano daw siya dun maganda daw trato sa kanya dun. Talagang kakaiba. Paano di ka magiging special, ikaw lang nag-wordplay sa kanila? Palibasa, sa tenga ng mga marurunong, wala nang nae-elib sa mga rich niyang wordplays, hindi na effective. Kaya, nung na-realize niyang wala na siyang bisa, siya na'y napasabit sa ingay nila. Nagbaka sakaling muling mag-boom. Kaya ayun, yung tirador ng timog, nag-TNT na. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang pagsali mo dyan. I can't imagine choosing hype over something defining like integrity, principles, values. Ang babaw na dahilan. Pero at least klaro na sa atin bakit ika-anim na banta ang putang inang yan kasi puro buwanta lang mga salita niyan, hindi niya kayang panindigan. Kala namin para kang tatay mong sundalo. Hanggang kamatayan ipaglalaban ang iyong goal. Pero ang ending para lang sa pansariling benepisyo, you sold your soul. So ano yan? Ano yan? Pag sinasabi ng masahista, pag sinasabi ng masahista na, harap na po, sir. Sa tuwing ikay nagpapahilot, di niya alam ang gagawin kasi ang alam niya lang ay tumalikod. Sabi ko, bibiting kita pati warik, pero puta, hindi na pala. Kasi sa sarili mong kultura, lahi at salita, bumaliktad ka na. So paano yan? Paano pa tayo maniniwala sa mga salita nito? Kung ikaw mismo tumalikod sa iyong paniniwala, ba't kami maniniwala sa iyo?